Ang bansa na walang langis. Ang kababalaghan ng Pilipinas na nagligtas sa mundo. Ngayon, ang buong mundo ay nababalot sa matinding pagkabigla. Ang mga pasilidad sa pagrerepina ng langis sa Amerika at Europa ay sunod-sunod na huminto at ang pang-araw-araw na produksyon ay bumaba ng daan-daang libong bariles. Ang pandaigdigang inventaryo ay nasa pinakamababang antas sa loob ng 20 taon at ang presyo ng petrolyo ay biglang tumalon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang isang bansang walang sariling yaman ang Pilipinas ay biglang umangat bilang no. One sa mundo. Pansamantalang ilusyon lamang daw ito, ayon sa mga eksperto sa Europa, ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay ang gatong panghimpapawid, aviation fuel, na nagligtas sa kanlurang bahagi ng Amerika, ay gawa sa Pilipinas. Paano nagawang protektahan ng isang bansang walang ni isang patak ng langis ang mundo? At ano ang inihanda nilang panggatong ng hinaharap? Ngayon, sisimulan na ang kababalaghan ng Pilipinas na kinilala ng buong mundo. Bago tayo magsimula, malaking tulong po ang pag-subscribe sa channel at pag-like sa video. Kumusta? Ako si Robert Wilson, isang eksperto at mamamahayag sa enerhiya mula sa Amerika. Chinch sute patruzech, zero bariles. Ito ang kakayahan sa produksyon ng langis na nawala sa Amerika sa loob ng isang araw, 400,000 bariles. Ito naman ang nawala sa Europa sa parehong panahon. Nakahinga ako ng malalim habang nakatingin sa electronic billboard sa Times Square sa New York sa harap ng pandaigdigang inventaryo ng produktong petrolyo na nagtala ng pinakamababang antas sa loob ng 12 taon. Ang mga pulang numero na walang tigil sa pagbaba ay parang tibok ng puso ng ekonomiya ng mundo. Tiyak na sa sandaling iyon, ang tanong ng aking editor na si David ang nagpabago sa lahat. Ibinato ni David sa harap ko ang isang graph ng paglago ng export ng enerhiya ng Pilipinas at nagtanong, paano nakakagawa ng ganitong numero ang isang bansang walang ni isang patak ng langis? Nagtaka rin ako sa sandaling iyon. Ang dami ng export sa graph ay tumalon ng 300% kumpara sa nakaraang taon. Ang reaksyon ng aking mga kasamahan sa Wall Street Journal nang banggitin ko ito, habang naglu-lunch ay malinaw pa rin sa aking alaala. Nagtawanan lang sila, puno ng panunuya. Gaano katagal kayang tumagal ang isang bansang walang langis? Lalo na si Michael. Napailing siya, sinabing ang gastos sa pag-import ng langis ng Pilipinas ay 3 beses pa sa 50 bilyon nilang budget sa depensa. Nang nag-overtime ako sa aking opisina sa Manhattan, nang gabing iyon at sinuri ang datos ng Pilipinas, nakita ko ang isang nakakagulat na numero. Ang dami ng langis na ini-import ng Pilipinas ay higit sa 3 bilyong bariles taon-taon o mahigit 8 milyong bariles bawat araw. Gaano kaya katagal-tatagal ang isang bansang kailangang kunin ang napakalaking dami na ito mula sa ibang bansa? Ang pag-uusap namin ng energy analyst na si John Smith sa video conference ay nasa pandinig ko pa rin. Inilarawan ni John ang Pilipinas bilang Achilles heel ng seguridad sa enerhiya. Sinabi niyang ang istruktura ay madaling bumagsak sa sandaling magulo ang sitwasyon sa gitnang silangan. Tumango ako sa sinabi niya. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang halaga ng export ng produktong petrolyo ng Pilipinas ay tumaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon, at lalo na, ang dami ng export ng gatong panghimpapawid, aviation fuel, ay nagtala ng no. Sa mundo. Paano nangyari ito? Isang pahayag ni Sarah Thompson, isang eksperto sa enerhiya sa isang pangunahing TV network sa Amerika, ang nagpagulo sa aking isip. Nagbabala si Sarah na kung babagsak ang Pilipinas, yayanig ang buong supply chain ng enerhiya sa Asia. Ang kanyang pagsusuri ay, sunod-sunod na tatamaan din ang ibang bansa sa Asia. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Michael na, gaano katagal kayang tumagal ang isang bansang ginagasta ang 3 beses ng budget sa depensa para sa langis. Ngunit kasabay nito, lumaki ang aking pag-uusisa. Kailangan kong alamin ang sikreto kung paano nagagawa ng isang bansang walang ni isang patak ng langis na guluhin ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Pagkatapos ng 3 araw, sa International Energy Forum sa Geneva, inaasahan kong makikita ko ang katotohanan tungkol sa Pilipinas sa lugar na ito, kung saan nagtitipon ang mga eksperto sa enerhiya sa mundo.
Ngunit sa sandaling umakyat sa entablado ang unang tagapagsalita, lumamig ang hangin sa bulwagan. Siya si Lars Johansen, isang lobbyist para sa industriya ng pagrerepina ng langis sa Europa. Tiningnan niya ang mga dumalo ng may malamig na titig at nagsalita. Mariing sinabi ni Johansen na ang kamakailang tagumpay ng Pilipinas ay isang pansamantalang ilusyon. Nagtawa siya at sinabing nagpapanggap lang daw ang isang bansang walang yaman na parang isang powerhouse ng enerhiya. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam habang nakikinig sa kanyang mga salita sa upuan ng manonood, parang may depensa siya. Ang industriya ng pagrerepina ng langis sa Europa ay malapit ng bumagsak. Ang isang malaking kumpanya ng kemikal sa Alemanya ay nagtala ng 6 bilyong pagkalugi noong nakaraang taon at ang mga oil major sa Netherlands ay nagsagawa na ng retrenchment sa kanilang refining division. Samantala, ang Pilipinas ay nagtala ng pinakamalaking surplus sa kasaysayan sa export ng produkto ng petrolyo sa parehong panahon. Nagsimulang maghalo ang galit sa boses ni Johansen. Inakusahan niya ang Pilipinas na nag-iisa lang ang nakikinabang sa kaguluhan. Minamaliit niya ito, sinasabing wala silang tunay na teknolohiya sa enerhiya at ginagamit lang ang bentahe ng lokasyon sa pagitan ng gitnang silangan at Asya. Nagkaroon ng bulungan sa mga dumalo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na tumango ako. Akala ko, tama siya. Ano bang dakilang teknolohiya ang pag-import ng krudo mula sa Saudi Arabia, pagrerepina nito, at pagbebenta sa mga kalapit na bansa? Ipinakita pa ni Johansen ang datos ng self-sufficiency sa langis ng Pilipinas. Binigyang diin niya na ang energy self-sufficiency rate ay nasa ilang porsyento lamang at ang karamihan ay umaasa sa import. Nagtanong siya, gaano katagal kaya tatagal ang isang bansang ganito sa panahon ng krisis sa enerhiya? Ang huling pahayag niya ang lalo pang tumimo sa akin. Ang tagumpay daw ng Pilipinas ay parang pailaw lang na mawawala agad. Sinabi niyang ang Pilipinas ang unang babagsak kapag dumating ang tunay na krisis sa enerhiya. Napuno ng palakpakan ang bulwagan. Ang pag-uusap namin ng mga mamamahayag habang nagkakape sa break time ay halos pareho. Sinabi ni Pierre, isang mamamahayag mula sa pahayagan sa France, na kahit tinawag daw na energy hub ang Pilipinas, isa lang naman itong middleman. Puno siya ng pagmamalaki na ang tunay na teknolohiya ay nasa Europa. Nagpahayag din ng parehong pananaw si James, isang economic commentator mula sa UK. Sinabi niyang gaano man kalaki ang refining facility ng Pilipinas, magiging walang silbi ito kapag nawalan ng supply ng krudo. Sumang-ayon din ako sa sinabi niya. Ang pag-iisip na hindi magtatagal ang isang bansang walang yaman ang naghari sa aking isip. Ang mga katulad na opinyon ay lumabas din sa question and answer portion pagkatapos ng presentasyon ni Johansen. Sinuri ng isang energy expert mula sa Norway na ang Pilipinas ay sinamantala lang ang butas sa merkado na nagmula sa mga sanksyon laban sa Russia. Sinabi niyang pinunan lang daw nito ang kawalan ng supply. Mas matindi pa ang sinabi ng isang executive ng energy company mula sa Italy. Binatikos niya ang mga kumpanya ng pagrerepina ng Pilipinas na sumasakop sa merkado ng Europa, sinasamantala ang mga maluwag na regulasyon sa kapaligiran. Aniya, hindi raw iyon patas na kompetisyon. Pabalik sa hotel mula sa forum, sigurado na ako. Ang tagumpay ng Pilipinas ay pansamantalang penomenon lang talaga. Hindi naman pwedeng makipagsabayan ang isang bansang walang ni isang patak ng langis sa mga energy powerhouse. Sa email na ipinadala ko sa aming head office sa New York ng gabing iyon, isinulat ko, lalabas ko ang kasinungalingan sa likod ng tagumpay ng Pilipinas. Puno ako ng determinasyon na ibabalita ang pagbagsak nito. 2 araw pagbalik ko sa New York mula sa Geneva, tinawag ako ng aking editor na si David. Pagpasok ko sa glass door ng newsroom sa 47 palapag ng head office sa Manhattan, tiningnan ako ni David ng may seryosong mukha. Diretso si David sa punto. Inutusan niya akong mag-field trip sa Pilipinas para i-cover ang Asian refining market. Sa labas, ang layunin daw ay alamin ang kalagayan ng energy hub sa Asia, pero alam ko ang tunay niyang intensyon. Masyadong marami ang balita tungkol sa enerhiya na galing sa Pilipinas. Ang Wall Street Journal at iba pang malalaking news agency ay nagbabalita lahat tungkol sa paglago ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Nagrereklamo raw ang mga mambabasa na nalilito na sila. Inilagay ni David ang kamay niya sa aking balikat at sinabi,
kumpirmahin mo ang eksaktong katotohanan doon. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng obhetibong pagsusuri sa sustainability ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Ngunit may iba akong nabasa sa kanyang tingin. Ang totoo, mula noong forum sa Geneva, lumaki ang pag-aalinlangan ko tungkol sa Pilipinas. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Johansen. Ang isang bansang walang yaman ay nakakatawalang magpanggap na energy powerhouse. Nang nag-book ako ng flight ng hapong iyon, nag-iisip na ako ng headline, ang kasinungalingan ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas o sintomas ng pagbagsak ng bubble. Puno ako ng misyon na kailangang ihatid ang katotohanan sa mga mambabasa. Nang banggitin ko sa aking kasamahan na si Andrew ang tungkol sa pag-alis ko papuntang Pilipinas habang naglo-lunch, kahanga-hanga ang kanyang reaksyon. Napailing si Andrew. Sinabing ginagasta raw ng Pilipinas ang 150 bilyon taon-taon sa pag-import pa lang ng langis. Nagpahayag din ng katulad na pananaw si Mark, isang senior reporter mula sa Economic Division. Pinaalala ni Mark kung gaano ka-vulnerable ang Pilipinas noong Lehman Shock noong 2008. Nagbabala siya na baka may dumating na panibagong krisis sa ganitong kataas na energy dependence. Bago ako umalis, habang nag-aayos ng mga datos tungkol sa Pilipinas, may nakita akong nakakagulat na katotohanan. Ang energy import dependence rate ng Pilipinas ay lumampas sa 95%. Isa ito sa pinakamataas sa mundo. Hindi ko maintindihan kung paano naging energy exporter ang isang bansang ganito. Lalo na ang pinagmulan ng krudo ang nakakagulat. Ang dependence sa gitnang silangan ay lumampas sa 70%. Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Iraq lahat ay mga bansang hindi matatag sa politika. Akala ko, magiging wala silang magagawa kung magkaroon ng problema sa rehiyong iyon. Sa taxi papunta sa airport, sigurado na ako. Ang Pilipinas ay walang dudang isang magandang biyenan na walang panustos. Ang pagpapanggap ng isang bansang walang ni isang patak ng langis na parang energy powerhouse ay parang paggawa ng kastilyo sa buhangin. Pagsakay ko sa eroplano patungong NAIA, Ninoy Aquino, International Airport, binuksan ko ang aking laptop. Naisip kong isulat na ang draft ng artikulo. Napagdesisyonan ko na ang titulo, ang tunay na mukha ng energy myth ng Pilipinas. Habang nakatingin sa Pacific Ocean sa labas ng bintana, nangako ako, ibabalita ko ang kasinungalingan sa Pilipinas at sisiguraduhin kong maipakita ang pagbagsak nito sa mga mambabasa. Nagpasya akong ipakita kung paano babagsak ang walang kabuluhang pangarap ng isang bansang walang langis. Sa labang 4 na oras na flight, may isang bagay na sigurado ako. Pagbalik ko mula sa Pilipinas, may dala na akong artikulo tungkol sa katotohanang puno ng pagkadismaya. 3 oras pagdating ko sa NAIA, nasa Batangas Industrial Zone ako. Ang unang impresyon ko sa lugar na ito, na narating ko matapos sumakay sa riles at bus ay matinding pagkabigla, 1.3 milyong bariles. Ang dami ng krudo na kayang iproseso sa loob ng isang araw ay lumabas sa electronic billboard sa harap ko. 15 distillation column, na kasing taas ng mga gusaling may 12-dosenang palapag, ang nakatayo sa kalangitan. Hindi ko pa nakita ang ganitong kalaking pasilidad kahit sa Houston, Texas, sa Amerika. Nawalan ako ng salita sandali. Nilapitan ako ni Gino Reyes, ang lokal na guide. Si Gino ay isang veterano na nagtrabaho sa industrial zone na ito sa loob ng 20 taon. Habang nakikinig sa kanyang paliwanag, lalo akong nagtaka. Sinabi niya na ang isang malaking kumpanya ng langis ay kayang magproseso ng 840,000 bariles sa isang araw sa kanilang complex facility lang. Katumbas ito ng buong refining capacity ng United Kingdom. Dagdag pa, may iba pang malalaking kumpanya ng langis na nakatayo sa malapit. Hindi ako makapaniwala. Nang tumayo ako sa harap ng distillation column at tumingala, nahilo ako. Ang mga dambuhalang istruktura ay nagtatrabaho ng 24 oras na walang tigil. Ang mainit na singaw na umaakyat mula sa tuktok ng column ay parang hininga ng isang higanteng dragon. Muli akong nagulat nang dinala ako ni Gino sa control room. Daan-daang monitor ang pumuno sa buong pader. Ang mga engineer ay nakatingin sa mga computer screen, parang nagmamaneho ng space shuttle. Bihira akong nakakita ng ganitong uri ng advanced automation system kahit sa Amerika.
ang lalo pang nakakagulat ay ang efficiency ng proseso. Narinig ko na ang rate ng pagkuha ng gasoline, diesel, at aviation fuel mula sa crudo ay lumampas sa 95%. Kinailangan kong tumango sa paliwanag na ito ay world-class standard. Sinabi ni Gino ng may pagmamalaki, ang aviation fuel na ginagawa rito ay ini-export hanggang sa west coast ng Amerika. Ipinaliwanag niya na ang malaking bahagi ng aviation fuel na ginagamit sa Los Angeles International Airport ay nagmula sa Batangas. Kinilabutan ako sa sandaling iyon. Habang naglilibot sa complex, may nakita pa akong isang nakakagulat na bagay. Ang kalidad ng environmental facilities ay world-class. Sulfur removal equipment, nitrogen oxide reduction system, at wastewater treatment facilities lahat ay may latest technology. Kaya nitong pumasa sa mahihigpit na environmental standards ng Europa. Nang dumating kami sa storage tank area, hindi na talaga ako makapagsalita. Ang dambuhalang crude oil storage tanks, na may diameter na mahigit 80 metro, ay walang katapusan ang pila. Ayon sa paliwanag ni Gino, kaya raw nitong mag-imbak ng 3 milyong bariles sa lugar na iyon lang. Sa buong Pilipinas, ito ay mas malaki pa sa nandenta araw na stock ng langis. Nakaka-impress din ang port facilities. Ang pier ay kayang mag-angkla ng sabay-sabay ng 3 malalaking tanker na may 300,000 tonelada. Sinabi niyang ang unloading rate ay higit sa 10,000 bariles bawat oras. Sa efficiency na ito, mabilis daw nilang naipoproseso ang krudo na galing sa gitnang silangan. Ang R&D Research and Development Facility ang lalo pang nakakagulat. Isang laboratorio para sa pagdevelop ng eco-friendly fuel ang nasa gitna ng complex. Kinumpirma ko na naghahanda sila ng biofuel, hydrogen, at sustainable fuel. Pabalik sa hotel sa lungsod ng gabing iyon, gulong-gulo ako. Ang nakita ko ay malayo sa inasahan ko. Ang Pilipinas, isang bansang walang langis, ay nagmamay-ari ng mas advanced na teknolohiya at mas malaking pasilidad kaysa sa Amerika. Binuksan ko ang aking laptop sa kwarto ng hotel para ayusin ang mga nakita ko buong araw, ngunit hindi iyon madali. Ang draft ng artikulo na isinulat ko noon ay napakalayo sa katotohanan. Ang kaisipang ito ay antas na hindi ko pa nakita sa Amerika ay patuloy na gumugulo sa aking isip. Sa unang local report na ipinadala ko sa head office sa New York ng gabing iyon, isinulat ko, kinumpirma ang isang sistematiko at advanced na pasilidad na lumampas sa inaasahan. Ngunit idinagdag ko rin ang paghatol na ang pangunahing kahinaan ay mananatiling hindi magbabago. Sa pangalawang araw ko sa Batangas, pumunta ako sa loading site. Nanood ako ng unloading operation na nagsimula ng 6A, 600,000 tonelada. Ito ang dami ng aviation fuel na ini-export sa Amerika sa loob ng isang buwan. 3 malalaking tanker ang magkakasunod na nakaangkla. Ang mga pangalan ng kumpanya tulad ng Chevron, ExxonMobil, at BP ay malinaw na nakasulat sa barko. Doon ko napagtanto. Ipinaliwanag sa akin ni Enrico, isang empleyado ng port, habang inaa-assist ako. Ang aviation fuel na ito raw ay patungo sa Los Angeles, San Francisco, at Seattle. Isang nakakagulat na katotohanan. 29% ng pangangailangan sa aviation fuel ng West Coast ng Amerika ay sinusuplayan ng Pilipinas. 29%. World no one share. Nakahinga ako ng malalim sa sinabi ni Enrico. Hindi ako makapaniwala na ang isang bansang walang ni isang patak ng langis ay sumusuporta sa Amerika. Si Rafael Santos, ang export team leader ng isang malaking kumpanya ng langis na nakita ko sa loading site, ay nagbahagi pa ng mas nakakagulat na kuwento. Sinabi niya na ang dami ng export ng aviation fuel ay tumaas ng 340% kumpara sa nakaraang taon. Ipinaliwanag niya na habang bumabawi ang aviation industry mula sa COVID-19, sumabog ang pangangailangan para sa high-quality aviation fuel. Ang lalo pang nakakagulat ay ang kalidad ng aviation fuel na gawa sa Pilipinas ay world-class. Nang marinig ko ang mga numero, sulfur content na mas mababa sa 0.008%, impurity removal rate na 99.98%, napilitan akong tumango. Sa kalidad na ito, madali nitong malalampasan ang mahihigpit na pamantayan ng Europa. Sinabi ni Rafael ng may pagmamalaki,
Hindi lang dahil sa presyo, kaya mas gusto ng mga airline company sa Amerika ang gatong na galing sa Pilipinas. Pinupuri ito sa lahat ng aspeto, performance ng makina, fuel efficiency, at environmental standards. Ang tanawin na nakita ko paglipat sa Subic Bay ay lalo pang nakaka-overwhelm. Ang export terminal ng produktong petrolyo na naka-array parang mga container ay walang katapusan. Sinabi nilang sa pamamagitan daw nito, average na 150,000 tonelada ng produktong petrolyo ang lumalabas sa mundo bawat araw. Ang export statistics na ipinakita sa akin ni Maria Cruz, ang port manager ng Subic Bay, ay nakakagulat. Ang export value ng produktong petrolyo ng Pilipinas noong nakaraang taon ay nagtala ng napakalaking dami, sumunod sa mga sasakyan. Mas malaki pa ito sa shipbuilding. Ipinakita ni Manager Cruz ang mapa at nagpaliwanag. Wala raw lugar na hindi nararating ng produktong petrolyo ng Pilipinas. Sa West Coast ng Amerika, syempre, sa mga kalapit na bansa sa Asia, at maging sa Europa. Ang lalo pang nakakagulat ay ang volume na dumadaan sa Singapore. Ipinaliwanag niya na ang produktong petrolyo na ginawa sa Pilipinas ay ini-export ulit sa India, Gitnang Silangan, at Africa sa pamamagitan ng Singapore. Ibig sabihin, umaasa din sa produkto ng Pilipinas ang Singapore na tinawag na Asian Oil Products Hub. Pabalik sa Batangas, binisita ko ang isang refining company na may matibay na koneksyon sa Gitnang Silangan. Ang laki nito ay hindi rin maisip. Kakayahang magproseso ng 660,000 bariles bawat araw at may latest residual oil decomposition equipment. Si David Ocampo, ang export manager ng kumpanyang iyon, ay nagbahagi ng isang kawili-wiling katotohanan. Kahit ang state-owned oil company ng Gitnang Silangan, na siyang parent company, ay nag-import pabalik ng high-value petroleum products na ginawa sa Pilipinas. Nakakagulat talaga ang istruktura na nagbibigay sila ng krudo at bumibili ng finished products. Ayon sa paliwanag ni David, ang competitiveness ng industriya ng pagrerepina ng Pilipinas ay nasa complex processing facilities nito. Ang kakayahan nitong makagawa ng lahat ng produkto mula sa krudo, gasoline, diesel, aviation fuel, naphtha, hanggang sa aspalto ng sabay-sabay ay world-class. Nang gabing iyon, sa loob ng tren patungong Manila, gulong-gulo ako, ang Pilipinas na alam ko ay malayo sa totoong Pilipinas. Ang isang bansang walang langis ay nagliligtas pala sa Amerika. Sa mensahe na ipinadala ko sa head office sa aking smartphone, isinulat ko ang katotohanan, ang sitwasyon ay ganap na iba sa inaasahan. Nagulat ako na ang Pilipinas ay hindi lang isang refining country, kundi isang global energy hub. Posible ba ito? Ang Pilipinas ang nagliligtas sa Amerika. Ang lahat ng aking pagtatangi ay nagkapira-piraso sa sandaling iyon. Sa ikatlong araw ko sa Manila, may dumating na nakakagulat na balita. Inanunsyo ang desisyon na magdagdag ng produksyon sa pulong ng OPEC Plus, Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus. Mula 65 bawat bariles, bumagsak ang presyo ng krudo sa puntayi na mamputla isang 27%, na pagbagsak sa loob ng isang araw. Kinakabahan ako habang nanonood ng balita sa isang cafe sa Makati. Sunod-sunod ang breaking news na nagpasya ang Saudi Arabia na magdagdag ng 1 milyong bariles bawat araw sa produksyon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Lars Johansen, puno ng pagmamalaki ang boses niya. Sabi ni Johansen ng mayabang, tama ang hula ko. At mariin siyang nagsabi, na, tapos na rin ang Pilipinas. Ang kanyang pagsusuri ay, sa pagbagsak ng presyo ng krudo, liliit ang refining margin, at hindi raw kakayanin ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Ang lalo niyang binigyang diin ay ang structural vulnerability ng Pilipinas. Sinabi niyang dahil lubos na umaasa sa import ang supply ng krudo, sensitibo raw ito sa pagbabago ng presyo. Hinulaan niya na kahit bumaba ang presyo ng krudo, malaki raw ang magiging pagkalugi sa inventaryo. Pagkatapos ng tawag ni Johansen, nagmamadali akong pumunta sa financial district. Ang mukha ni Miguel Santos, isang analyst ng stock brokerage firm sa Ayala, ay malungkot. Sinabi ni Miguel ng may pag-aalala, ang mga stock na may kaugnayan sa langis sa Pilipinas ay bumabagsak ng sabay-sabay. Ipinakita niya ang rate ng pagbaba ng presyo ng stock,
at ipinaliwanag na lumalaki ang pag-aalala ng mga investor. Mas seryoso pa ang mga ulat ng mga foreign investment bank. May balita na ibinaba ng isang malaking bangko ang outlook ng industriya ng pagrerepina ng Pilipinas sa negative. Sinabi niyang pareho raw ang pananaw ng isa pang bangko. Sa sandaling iyon, naisip ko, baka tama si Johansen. Gaano man kaganda ang pasilidad at teknolohiya, mahirap daw talagang makayanan ang pagbabago ng presyo sa istruktura na umaasa sa import ng lahat ng raw materials. Tinawagan ako ng Asian Bureau ng isang malaking TV network sa Amerika. Emergency phone interview daw tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Nag-ingat ako sa aking sagot. Inaasahan ang panandaliang kahirapan. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa mga lokal na energy reporter sa isang restaurant sa Maynila. Dumalo sina Benji Perez, isang reporter sa industrial section ng isang malaking pahayagan, at sina Patricia Ledesma at Dr. Lim, mga economic commentator. Malungkot din ang mukha ni Benji. Ibinahagi niya ang balita na nagpatawag ng emergency meeting ang mga opisyal ng industriya ng pagrerepina. Magpupulong daw sila para talakayin ang mga hakbang para sa pagbagsak ng presyo ng krudo. Nagpahayag ng mas konkretong pag-aalala si Patricia. Ang average break-even point ng mga kumpanya ng pagrerepina sa Pilipinas ay nasa 65 bawat bariles, kaya hindi raw maiiwasan ang pagkalugi sa kasalukuyang presyo. Sinabi niyang mas seryoso raw ang sitwasyon kung isasaalang-alang pa ang inventory valuation loss. Ang datos na ipinakita ni Dr. Lim ay nakakagulat. Ang pinagsamang halaga ng inventaryo ng apat na malalaking kumpanya ng pagrerepina sa Pilipinas ay umabot sa 15 bilyon. Ayon sa kalkulasyon, kung bababa pa ang presyo ng krudo ng mahigit 20, posibleng magkaroon ng pagkalugi na higit sa 3 bilyon. Bumalik sa hotel, binuksan ko ang laptop at nagpadala ng email kay Johansen. Inamin ko na parang tama ang hula niya. Naramdaman ko na baka ilusyon lang ang energy success myth ng Pilipinas. Ganoon din ang atmosphere sa video conference namin ng mga kasamahan ko sa Wall Street Journal. Napailing si Michael, sinabing may limitasyon talaga ang isang bansang walang yaman. Pinayuhan ako ni Andrew na paikliin na ang pag-cover sa Pilipinas at umuwi na. Sa report na ipinadala ko sa head office sa New York ng gabing iyon, isinulat ko ang totoo. Ang pagbagsak ng presyo ng krudo ay naglantad ng structural limitations ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Ang susunod na ilang araw ay magiging kritikal. Ang huling presyo ng krudo na kinumpirma ko bago matulog ay bumaba pa sa 0.8 bawat bariles. Ang krudo na raw ang bumagsak, kaya sunod na ang Pilipinas. Makakayanan ba ng Pilipinas ang krisis na ito? O tuluyan ba itong babagsak gaya ng hula niya? Natulog ako ng may pag-aalala. Sa umaga ng ikatlong araw pagkatapos bumagsak ang presyo ng krudo, nasa harap ako ng head office ng isang malaking kumpanya ng langis sa Maynila. Pumunta ako para sa huling coverage na may natitirang kaunting pag-asa. 13.6. Ang numerong nakasulat sa briefing material na ibinigay sa akin sa reception ay nagpalamig sa akin. Ang refining margin na labang point, afara lang kahapon, ay tumalon ng 2.5 beses sa loob ng isang araw. Sinalubong ako ni Enger Manuel Cruz, ang head ng strategic planning. Ang mukha ni Enger Cruz ay masigla at punong-puno ng sigla. Napagtanto ko sa sandaling iyon na mayroon akong napalampas. Kalmado siyang nagsimulang magpaliwanag. Ang pagbagsak daw ng presyo ng krudo ay pabor pa sa industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Ang mabilis na pagbaba ng cost ng raw material ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng refining margin, ang kaibahan ng presyo ng produkto at presyo ng krudo. Ang lalo pang nakakagulat ay ang konsepto ng pagkakaiba ng presyo ng krudo at presyo ng gasoline. Sinabi niyang ang Pilipinas daw ay nasa pinaka-advantageous na posisyon sa mundo. Ipinaliwanag niya na ang presyo ng finished products ay medyo stable dahil sa Asia Premium. Ang graph na ipinakita ni Enger Cruz ay nakakagulat talaga. Ang break-even point ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas ay nasa 20 bawat bariles lang. Sa kasalukuyang presyo ng krudo na 60 mulo na. May safety margin sila na halos 3 beses. Ang mas nakakagulat ay ang katangian ng Asian region.
Ang krudo na galing sa gitnang silangan ay may premium dahil sa shipping cost, ngunit mas malaki pa raw ang premium na ito kapag ini-export ang finished products. Isang istruktura ito na nag-maximize sa geographical advantage. Ang narinig ko sa isa pang kumpanya ng langis ay mas kawili-wili. Dahil sa latest refining facility na tinatawag na Residual Oil Upgrading Complex, ang low-quality crude oil ay kayang gawing high-quality products. Mas lumalaki pa ang margin kapag mas bumababa ang presyo ng krudo. Ibinigay ni David Ocampo, ang strategic planning team leader ng kumpanyang iyon, ang mga konkretong numero. Ang pagkakaiba ng presyo ng heavy crude oil at light crude oil ay nasa 10 pinas bawat bariles, ngunit ang mga kumpanya ng pagrerepina sa Pilipinas ay kayang gawing kita ang lahat ng pagkakaibang ito gamit ang teknolohiya. Si Patricia Ledesma, isang executive director na nakita ko sa isa pang kumpanya, ay naglabas ng mas nakakagulat na katotohanan. Ang dami raw ng bagong order ay tumaas ng 200% kumpara sa nakaraang buwan sa loob ng 3 araw. Katibayan daw ito na mas hinahanap ng mga global buyer ang produktong galing sa Pilipinas. Lalo na raw ang mga order mula sa mga airline company sa West Coast ng Amerika ang dumagsa. Habang bumabawi ang aviation industry dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo, biglang tumalon ang demand para sa high-quality aviation fuel. At ang Pilipinas daw ang nangingibabaw sa demand na ito. Ang datos na kinumpirma ko sa head office ng kumpanyang may Middle East capital ay kahanga-hanga talaga. Ang refining margin sa Asian region ay nagtala ng all-time high. Sinabi niyang mas mataas ito ng higit sa 3 beses kumpara sa Europa at Amerika. Ayon sa paliwanag ni Enger Benjay Perez, ang finance team head, ang operating profit margin ng mga kumpanya ng pagrerepina sa Pilipinas ay lumampas sa 15%. Higit sa 5 beses ng average ng pandaigdigang industriya ng pagrerepina. Sa ganitong profit margin, kayang makayanan ang anumang krisis. Bumalik sa financial district at kinumpirma ko ang atmosphere sa stock market nagbago na ng tuluyan. Ang mga stock na may kaugnayan sa langis na bumagsak kaninang umaga ay biglang tumalon ng hapon. Ang isang kumpanya ay tumaas ng 15% at ang isa naman ay tumalon ng 18%. Nang makita ko ulit si analyst Miguel Santos, nag-iba ang mukha niya. Sa halip na ang kalungkutan kaninang umaga, ipinaliwanag niya ang structural competitiveness ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas ng may masayang mukha. Sinabi ni Miguel ng may pag-excite, inamin niya na minamaliit niya ang tunay na lakas ng industriya ng pagrerepina sa Pilipinas. Hindi ko inakala na ang pagbagsak ng presyo ng krudo ay magiging pinakamalaking pabor pa, pag-amin niya. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Lars Johansen. Sinabi ko sa kanya na ang hula niya ay lubos na mali. Hindi man siya naniwala noong una, kalaunan ay nawalan siya ng salita. Binuksan ko ang laptop sa kwarto ng hotel at nagsimulang magsulat ng artikulo. Napagdesisyunan ko na ang titulo. Tungkol ito sa, ang pagbagsak ng presyo ng krudo ay naging pakpak papala para sa Pilipinas. Isang masarap na pagbaliktad na nagwasak sa lahat ng pagtatangi at hula. Sa huling araw ng coverage sa Pilipinas, nasa isang research institute ako sa Taguig City, OUP Diliman Science Complex. Ang nakita ko rito ay isang hinaharap na hindi ko inakala, ang kapasidad ng Pilipinas sa oil reserve. Higit sa 2 beses ng standard ng International Energy Agency na 90 araw. Ibig sabihin, ito ang pinakaligtas na energy security system sa mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na lubos kong minamaliit ang Pilipinas. Dinala ako ni Dr. Rafael Ramos, isang researcher sa isang energy-related government agency, sa underground facility. Isang underground base na parang dambuhalang kuweba ang nakalatag. Ang laki nito ay kayang mag-imbak ng 30 milyong bariles. Sinabi niyang may 17 facility na ganito sa buong bansa. Ipinagmalaki ni Dr. Ramos na ang oil reserve ng Pilipinas ay pang-apat sa mundo sa absolute volume. Sumunod sa Amerika, China, at isa pang bansa. Binigyang diin niya na kung isa sa alang-alang ang populasyon at laki ng ekonomiya, ito raw ay world-class standard. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay naghihintay pa. Ang pagbisita sa pasilidad ng produksyon ng Sustainable Aviation Fuel, SAF. Ang SAF ay ang panggatong na magiging sentro ng aviation industry sa hinaharap.
Ang SAF production line sa industrial zone sa Batangas ay kahanga-hanga talaga. Ang dami ng bioaviation fuel na ginawa mula sa used cooking oil at animal fat ay umabot sa 200,000 tonelada taon-taon. Sinabi niyang ito raw ang pinakamalaki sa Asia. Ang datos na ipinakita sa akin ni Enger De La Cruz, ang production team head, ay nakakagulat. Ang SAF na ginawa ng Pilipinas ay gumaganap ng sentral na papel sa pagkamit ng carbon neutral goals ng mga airline company sa Europa. Sinabi niyang gumagamit daw ng SAF na galing sa Pilipinas ang mga airline tulad ng Lufthansa, Air France, at KLM. Ang lalo pang nakakagulat ay ang teknolohiya. Ang SAF production technology ng Pilipinas ay kinikilala raw na world-class standard. Nang marinig ko ang numero, carbon reduction effect na higit sa 80% kumpara sa conventional aviation fuel, hindi ko maiwasang humanga. Ang hydrogen production facility na nakita ko sa factory ng isang malaking kumpanya ay nakaka-overwhelm din. Ang kakayahan daw nitong makagawa ng 30,000 tonelada ng hydrogen bawat araw. Ipinaliwanag niya na ito raw ay ang dami na kayang gamitin ng 2 milyong hydrogen cars sa loob ng isang araw. Ayon kay Benji, ang head ng Hydrogen Business Division, ang Pilipinas daw ang nangunguna sa global hydrogen economy. Puno siya ng kumpiyansa na nagmamay-ari sila ng world-class technology sa buong proseso, mula sa produksyon hanggang sa transportasyon at storage. Ang Carbon Capture and Storage (CCS) technology ng isa pang kumpanya ay nakakagulat din. Sinabi niyang sa teknolohiyang tinatawag na CCS na ito, kayang ma-recover ang 1 milyong tonelada ng carbon dioxide taon-taon. Katumbas daw ito ng dami na inilalabas ng 200,000 sasakyan. Ibinahagi sa akin ni Dr. Lim, isang researcher sa Technology Research Institute, ang isang kawili-wiling katotohanan. Ang CCS technology raw ng Pilipinas ay kinikilala bilang isa sa 3 pinakamahuhusay na teknolohiya sa mundo, kasama ng Norway at Netherlands. Katibayan ito na ang lakas ng isang traditional chemical powerhouse ay konektado rin sa environmental technology. Ang huling binisita ko ay ang Energy Technology Research Institute. Ang next generation biofuel technology na ginagawa rito ay parang futuristic. Ang teknolohiya na gumagamit ng microalgae para gumawa ng aviation fuel ay parang galing sa isang science fiction movie. Ayon sa paliwanag ni Dr. Ramos, ang researcher, posible raw itong ma-commercialize sa loob ng 10 taon. Sa sandaling mangyari iyon, ang Pilipinas ay makakagawa ng sarili nitong panggatong nang hindi na kailangang mag-import ng langis. Isang napakagandang pananaw talaga. Pabalik sa Naya, binalikan ko ang nakaraang linggo. Ang Pilipinas, na minamaliit ko bilang isang bansang walang ni isang patak ng langis, ay nakatayo pala sa frontline ng energy innovation. Hindi lang isang refining giant, sinasakop din nito ang hinaharap na enerhiya. Habang isinusulat ko ang huling artikulo sa lounge ng airport, hindi ko maiwasang humanga. Napagdesisyunan ko na ang titulo, tungkol ito sa ang bansang walang ni isang patak ng langis ay sinasakop na ang hinaharap. Pagsakay ko sa eroplano patungong New York, nagkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa Pilipinas. Isang bansang gumawa ng pagpapala ng yaman sa halip na sumpa ng yaman. Habang nakatingin sa asul na karagatan sa labas ng bintana, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang bansang walang ni isang patak ng langis ay naging puso na pala ng enerhiya sa mundo. Isang kabalintunaan na ako, na naghanap ng pagbagsak, ay nakatuklas pala ng hinaharap. Nilapitan ako ng flight attendant sa sandaling iyon. Ang fuel po na ginagamit ng eroplanong ito ngayon ay galing din sa Pilipinas. Ngumiti lang ako sa sandaling iyon. Ang Pilipinas ay naging isang kailangang-kailangan na bansa na sa ilalim ng aking mga paa at sa kalangitan ng buong mundo. Isang coverage na nagsimula sa panunuya at pagtatangi ang nagtapos sa paghanga at respeto. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-on ang notification bell. Ang inyo pong mainit na suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas para sumulong. Ang aking paglalakbay ay nagsimula sa isang maling paniniwala. Walang magandang kinabukasan ang isang bansang walang yaman. Pumunta ako sa bansang ito para hanapin ang katibayan ng malamig na paniniwalang iyon. Ngunit ang napuno sa aking notebook
ay hindi ang tala ng pagbagsak na inaasahan ko. Ang nakalarawan doon ay isang magandang blueprint na puno ng pag-asa para sa hinaharap, na gawa ng talino at pagsisikap ng mga tao. Ang tanawin ng dambuhalang planta na humihinga ng tahimik parang isang buhay na nilalang. Ang mga inhinyero na nakatingin sa harap ng walang katapusang monitor ng may seryosong titig, at ang malakas at matatag na espiritu na kayang gawing pagkakataon para lumago maging ang isang krisis na yayanig sa mundo. Ang nakita at naramdaman ko sa aking sariling mga mata at balat ay ang init ng tao sa likod ng tuyong numero at ang kwento ng pusong hindi sumusuko. Madalas nating husgahan ang halaga ng mga bagay base lang sa nakikita. Ang kayamanan ba ay masusukat lang sa dami ng yamang natutulog sa ilalim ng lupa o sa laki ng numero? Ang kuwentong ito ay parang tahimik na nagtatanong sa atin. Ang tunay na kayamanan ba ay hindi nakatago sa lakas ng paniniwala sa hinaharap, sa pakikipagtulungan ng magkakamay, at sa paghahanap ng bagong daan sa gitna ng anumang pagsubok? Ang mga salita na binitawan ko ng may panunuya bago ako umalis, isang bansang walang ni isang patak ng langis ay umalingaw-ngaw na ngayon sa aking puso nang may ganap na ibang init. Oo, dahil wala silang taglay, kailangan nilang lumikha. Kinailangan nilang gamitin ang kanilang utak, pinuhin ang teknolohiya, at tumingin sa mas malayo pa sa hinaharap kaysa sa iba. Hindi ito katibayan ng kahinaan. Ito ay hudyat ng simula ng isang bagong panahon na puno ng walang hanggang posibilidad. Habang nakatingin sa walang katapusang asul na karagatan at langit mula sa bintana ng eroplano patungong New York, may isang katotohanan akong napagtanto. Ang lakas ng pakpak na sumusuporta sa mabigat na eroplanong ito at nagdadala sa akin pabalik sa bayan ko ay isa ring bunga ng talino na isinilang sa bansang iyon. Siguro, ganyan ang pagkakabuo ng ating mundo. Ang maraming damdamin at pagsisikap na hindi nakikita ay nag-uugnay sa bawat isa, tumatawid sa mga hangganan, at sumusuporta sa isa't isa. Anong kuwento ang nakatago sa paligid mo ngayon? Sa loob ng tanawin ng pang-araw-araw na buhay na inakala mong normal, baka may isang maliit na ilaw na tahimik na nagpapaliwanag sa hinaharap. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng maingat na tingin para mapansin ito. At ang paghahangad na palakihin pa ang liwanag na iyon sa sarili mong mga kamay. Ang ating paglalakbay patungo sa hinaharap ay nagsisimula pa lang. Maraming salamat po talaga sa inyong panonood hanggang sa huli.